Bago ang lahat, siguro yung GM ng San Antonio naglalaro ng MOBA or kaya nanonood ng Attack on Titan. 3 tank at 1 yung kinuha nung nakaraan draft kung Mobile Legend reference. Kung Attack on Titan naman ang reference, dahil nga si Wemby tinatawag ngayong Elbow Titan, hindi na Alien. Parang rambling yung mangyayari dito sa San Antonio dahil hindi lang 1, 2, 3 kundi nasa 5 ang magiging big man ng San Antonio na pwedeng maglaro ng sentro. Ang Spurs maraming napili noong nakaraang draft, mapa first round or second round, at malalaking player din. 4 na player ang nakuha ng San Antonio, 3 doon mga big man. Ang isa doon sa second round si Malik Brown mula sa Duke, 6'9 power forward at number 44 pick. Nag-a-average siya ng 5 points, 5 rebounds, 1 assist, 2 steals at 63% mula sa field. Ganong kataas din ang average niya bilang backup big man. Yung number 4 position kasi ng San Antonio ngayon butas, kaya pwedeng ilagay doon si Malik Brown at siya din yung naging defensive player noong 2026 at naging 6 man sa ACC Conference. Ang pangalawa naman, sentro mula sa Yukon, si Tari Reid Jr. 22 years old na rin, going 23. Pinili talaga siya ng Denver Nuggets pero tinrade din papuntang San Antonio. 7-footer na pwedeng makasama nitong si Wembanyama. Hindi rin naman ganong kataas ang average niya pero decent number pa rin. 9.7 rebounds, almost 1 steal at 1.6 blocks per game at nasa 67% mula sa field. Saka malaki ang chance siyang masama sa roster kumpara dito kay Malik Brown dahil si Tarish Reid ay isang first rounder, number 25 ata or number 26, kaya guaranteed siya sa lineup at contract. Sa March Madness, naging dominant big man din siya sa ilalim lalo na yung game versus Foreman na meron siyang 31 points at 20 rebounds. Unang player sa NCAA since Bill Walton ang merong 30 and 20 sa isang game na merong 80% shooting. Siya din yung second player na may pinakamaraming rebounds sa March Madness. Kapag bigating game, bigatin din ang laro nitong si Tari Reid. Lalo na nung conference tournament na nag-average siya ng 19 points at 13 rebounds per game. Mature na rin pero galing din kasi siya sa Yukon kung saan galing si Stephon Castle. Kaya parang mama na rin kung maglaro. Saka si Tari Reid ang 6-man ng Big East Conference na mostly kalimitan yung nagiging 6-man sa conference na to mga guards or kaya mga forwards. Ang pangatlo, yung lottery pick talaga ng San Antonio, si Jaden Quaintance. Gusto pa naman makuha niya yung number 21 jersey number ni Tim Duncan. 6'10 center forward na galing Kentucky. Napili siya bilang number 11. Doon lang din ako nagtaka nung makita ko yung profile niya. Siya yata yung susunod sa yapak ni DeAndre Ayton. Kasi sa stats niya, decent numbers naman sa loob ng 2 taon sa Arizona at Kentucky. Meron siyang career average na 8.7 rebounds, 1 assist at 2 blocks per game. Pero ang nakalagay sa profile niya, 18 years old pa lang itong si Quaintance. Kaya pala, akala ng mga reporter nagjo-joke lang siya na yung paboritong player niya si Tim Duncan dahil yun ang paborito ng lolo niya. Dahil nga 18 years old pa lang siya, teenager. Dahil nung nag-retire si Tim Duncan, nasa 7 or 8 years old pa lang siya at hindi mostly pa niya nakita yung prime na Tim Duncan talaga. Going 19 years old pa lang siya ngayong July. Akala ko nga mahigit 22 years old na pero batang-bata pa pala. Ito lang kasi ang bad sign sa kanya dahil hindi siya nakapaglaro sa Kentucky nung 2nd taon niya or 2nd team niya. Maaga kasi siyang na-sideline dahil sa torn meniscus injury. Ang unang team talaga niya, Arizona, nung 2024-25 season at 17 years old pa lang siya noon na naglaro ng buong season. Nag-average siya ng 9 points, 8 rebounds, 1 assist, 1 steal, 2.6 blocks per game na 52% shooting pa. Sa edad na 17 years old, napili siya bilang all-defensive team. Kung hindi lang siguro na injured sa Kentucky itong si Quaintance, baka siya pa yung isa sa most dominant big man sa college dahil nga 18 years old pa lang going 19. May chance pang makarecover ng maayos yung kanyang meniscus injury at hindi matulad sa ibang mga player na nagkaroon ng malalang injury katulad ni Wiseman Puera Usog.
Yung San Antonio parang naging kondo na paligiran ng mga tore. Si Wemby yung Eiffel Tower at yung apat na player na malalaki yung kanilang mga tore. 6'9", 6'10", 7 feet at 7'1". Dahil kung hindi nila bibitawan si Luke Cornet na 7'1 player, 5 malalaking player ang meron sa San Antonio ngayon. Si Cornet pa naman maganda yung nilalaro din kapag playoffs. I-hype ko lang ng todo, pambayad utang din. Kung sakali kasing masilat pa ng San Antonio si Kristaps Porzingis, pwede silang gumawa ng lineup na si Wemby ang point guard, si Porzingis ang shooting guard, at yung tatlong malalaki pa nila ang forward, small forward at center. Kung sakali pang mag-improve yung isa man lang sa mga player na yan, ang San Antonio ang merong biggest lineup dito sa West or kaya sa buong NBA. Pero malamang yung iba dyan, lalo na yung second rounder, ilagay sa G-League. Bukod sa tatlong big man, nakakuha din ng San Antonio ng isang high-scoring point guard, si Jacoby Gillespie. Tinawag nga siya nung draft steal pa eh. May average siyang 18 points, 3 rebounds, 5 assists, 41 and 33%. Naka-4 na taon din siya sa college. At bata pa naman kung tutuusin, 22 years old. Yung mga nakuha ng San Antonio mula sa draft, matatawag mo ng veterano sa college eh, kahit pa si Jaden Quaintance. Dahil going 19 pa lang siya pero nakadalawang taon na siya sa college. Yung tatlo pang nakuha nila mga big man, mga defensive player at mga subok na. At sanay pa bilang 6-man na player. Kaya nga kahit isa lang ang ma-develop ng San Antonio dyan, malaking bagay na para sa Spurs.